Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong gawain ngayon pong gabi. Sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para magkasama-sama ulit tayo ngayong gabi upang again atin pong purihin ang Diyos sa kabutihan niya, pag-aralan ang kanyang salita at ipanalangin ang bawat isa. Nawa mga kapatid sa gabing ito ay meron po tayong masiglang pangangatawan, excited po sa atin pong gawain, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Kaya sa gabing ito, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Book of Proverbs chapter 16, verse 32. Proverbs 16, verse 32, ang sabi po dito, "Better a patient man than a warrior, a man who controls his temper than one who takes a city." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat binigyan mo ulit kami ng pagkakataon ngayong gabi para kami po ay magkasama-sama kahit po sa ganitong paraan, sa online. At salamat po Panginoon sapagkat ang inyong salita ay hindi nalilimitahan ng kahit anumang paraan. Ang kapangyarihan po nito, ang effectivity po nito, ay mararanasan namin sa kahit anong paraan kung paano ito ibinahagi. Kaya ngayong gabi, alam ko po Panginoon, na muli kang mangungusap, muli kang kikilos, at muli kang magtuturo sa bawat isa. Tulungan mo kami na buksan ang aming puso, ang aming isipan, ang aming tenga, sa pakikinig po ng inyong salita. Samahan mo inyong lingkod sa kanyang pagbabahagi nito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong kinikilala na napakadakilang conqueror, napakagaling na conqueror sa ancient history, noong 300 BC. At ang tao pong ito, ang leader, ang hari pong ito, ay walang iba kundi si Alexander the Great. At alam niyo po kung bakit meron siyang ganung title, the Great, sapagkat at the age of 30, 30 years old, ay na-conquer na niya lahat ang whole known world noong panahon na yon. Gaya ng napapag-aralan po natin sa Bible history ay meron pong 4 na empires na kilala noong unang panahon. At nakita po natin ang una ay ang Babylon, and then ang pangalawa ay Medo-Persian Empire, at ang pangatlo ay Greek Empire na ito nga po pinapamunuan ni Alexander the Great. And then, ang pang-apat ay yung Roman Empire. So, ito pong si Alexander the Great, imagine, at 30 years old, na-conquer na niya lahat ang whole known world. At in fact, sabi nga ng mga manunulat, nung wala na siyang bansa na alam na sasakupin, siya ay umiyak. Sapagkat, kumbaga, parang wala na siyang goal sa buhay, tapos na. 30 years old pa lang siya. At ayon din po sa kasaysayan, bagamat itong si Alexander the Great ay napakagaling na conqueror or mananakop, lagi siyang nananalo sa giyera. Ngunit meron siyang problema sa kanyang ugali. One time, kanyang pinatay yung kanyang favorite general. And then, dahil sa galit din niya, kahit yung kanyang best friend, ay kanya ring pinatay. Kaya, in response, ang sabi po ni Alexander the Great, after na mangyari yun, kumbaga nung nahimasmasan siya, ang sabi niya, "I have conquered the world, but I cannot even conquer my own soul." So, ito pong si Alexander the Great, napakagaling niyang makipaglaban, natatalo niya ang ibang mga bansa. Pero dahil sa nangyaring ito, hindi niya nakontrol yung kanyang galit, hindi niya nakontrol yung kanyang sarili, at napatay niya yung paborito niyang leader o general at maging yung kanyang best friend. In short, talagang itong si Alexander the Great ay may problema sa kanyang temper. At atin pong makikita all throughout the history hanggang sa panahon din po natin ngayon, ay marami po sa atin, kung hindi man lahat, ay may problema sa atin pong temperament. Marami po sa atin ang mabilis uminit ang ulo, and many times pagka umiinit ang iyong ulo, minsan nagdidilim ang iyong paningin at hindi mo na alam kung ano ang iyong ginagawa. Ito pala ay masama na, ito po ay nakakasakit na. At ang pwede lang nating magawa sa huli ay magsisi. Di po ba? Mga kapatid, ngayon pong gabi ay
ito po ang itinuturo ni Haring Solomon sa kanyang anak at sa mga makakabasa nitong Proverbs chapter 16 verse 32. Kung gaano kahalaga ang pagpapasensya, pagtitimpi, o kaya ay pagkukontrol sa sarili. Mga kapatid, ngayong gabi, kailangan po ba nating kontrolin ang ating pong sarili? Meron po ba tayong issues, no, sa ating pong mga temper? Mabilis po ba tayong magalit, no? At sa ating pong pagkagalit, marami po ba tayong mali at masakit na nagagawa? Na after na tayo ay mahimasmasan, no, lumamig yung mainit nating ulo, ay punong-puno tayo ng pagsisisi. Mga kapatid, ngayong gabi, kung meron po tayong dapat makontrol, no po, ma-improve, mabago, no, maayos sa mundo pong ito, ayun po ay ang ating sarili, lalo na yung ating pong temperament. Ano po? So ngayon pong gabi, pinamagatan ko po ang ating pong mensahe, practice patience. Practice patience. So, kung inyo pong i-describe ang inyo pong mga sarili sa gabing ito, kayo po ba ay pasensyoso o kayo po ba ay pasensyosa? No, are you a person of patience? Ang bahagi pong ito na ating pag-aaralan para po kay King Solomon, napakahalaga, no po, ang maging pasensyoso, no? Ang literal translation po nitong salitang patient dito ay slow to anger, no? Mabagal na magalit. Okay? At ang salitang patient or patience po dito ay may dalawang kahulugan. Ano po? Ito pong Biblia, ito pong Old Testament, ito po ay isinulat sa Hebrew at saka Aramaic. Pero noon pong panahon ni Alexander the Great, no, nung Greek Empire, ano po, ang buong Old Testament po ay translate sa Greek. So, ang salitang patience po ay may dalawang Greek meaning. Ang una po ay yung tinatawag na macrotomia, na ang ibig sabihin po noon, a choice to refrain from avenging oneself or delay of wrath. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng isang kahulugan ng patience. Ano po? Macrotomia, a choice to refrain from avenging oneself. No, pagpili na pigilan ang sarili na maghiganti. Di po ba ganun ang kalimitang reaction pagka tayo ay nagalit? Ano po? Pagka ikaw ay sinaktan, pagka ikaw ay sinabihan ng mga masasakit na salita, no? Ang tendency natin, automatic na gagawin natin, gaganti tayo. Ang ibig sabihin, sasaktan din natin sila. And sometimes, yung ganti natin ay mas masakit, no? Mas malakas, mas mapanira kaysa dun sa damage na ginawa sa atin. Ano po? So, yun po ang unang kahulugan ng patience, no? Ang pangalawa, hindi lamang yung macrotomia, kundi hopomone. Ano? Hopomone. Anong ibig sabihin po nun? A choice bravely endure that which cannot be controlled, rather resisting it. Okay? Ulitin ko po. A choice to bravely endure that which cannot be controlled, rather than resisting it. So, pagpili mo na tiisin, no, yung isang bagay na hindi mo kayang pigilan, no, kesa iwasan mo or kesa pilitin mong pigilan. So, kung pagsasamahin po natin itong dalawang kahulugan ito, ang biblical meaning po ng patience ay a quality by which we bravely endure a situation or when we delay exercising our wrath, no, or rights. Okay? So, ito daw po yun nga. Basically, ito po ay pagpigil, no, ng gusto nating gawin, no, dahil sa tayo po ay nasaktan, no, yung pagganti. Hindi po tinuturo dito na bawal magalit, no, or hindi ka na dapat magalit. Okay? Kundi, ang sabi dito, ang tinuturo po dito, at ang makikita natin dito sa Proverbs chapter 16 verse 32 ay, kailangan, no, kontrolin mo ang iyong sarili. Okay? Kailangan i-delay mo, no, kung ano man yung gusto mong ganti, no, sa mga nananakit sa'yo. Kung babalikan po natin itong Proverbs chapter 16 verse 32, better a patient man than a warrior, a man who controls his temper than one who takes a city. So, sinasabi dito ni Solomon, no, na mas maigi na piliin mo na pigilan ang iyong sarili, no? At mas maganda yan kaysa sa isang tao na
mananakop, no? Yung lumalaban sa gera. Okay? And then ang pangalawa, ang sabi niya dito, mas mabuti, no? Yung tao na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili kaysa sa isang tao na mananakop ng syudad. Okay? Katulad nga ng sabi ni Alexander the Great, I conquered the world, but I cannot conquer my soul. No po? We need to practice patience because the consequences are damaging. Pagka naging impatient ka, no? When you lose your temper, ang laki ng damage, ang laki ng sira, no? Ang laki ng mawawala sa atin, no po? Sa inaakala po natin, no, na marirelieve tayo pagka tayo gumanti, no? After that, marirealize natin na mas malaki pala, no, ang sakit na naidulot po nito. Tingnan po natin ang ilang mga talata, no, na dapat po nating maging gabay, no, kung bakit kailangan nating i-practice ang patience, no, para maiwasan natin, no, yung damaging consequences nito. Ang sabi po sa Proverbs 29:22, an angry man stirs up dissension, and a hot-tempered one commits many sins, no? Ang sabi doon sa second part, and a hot-tempered one commits many sins. Okay? So, ang isang mainitin ng ulo ay maraming kasalanan na nagagawa. Ang ibig sabihin, mas maraming damage na makikreate ang isang taong mainitin ng ulo, ang isang taong hindi pasensyoso. Di po ba? So, yan po ay marahil ay nasaksihan na nating lahat, no? Yan po ay alam nating lahat. Salamat po sa Panginoon na sa akin pong pagdadrive, ano po. May mga panahon na gusto ko talagang habulin yung mga nagkakat, ano? Yung mga bigla na lang papasok sa lane mo na hindi man lang nagsisignal, no? Minsan nagagalit ka, gusto mong banggain, gusto mong habulin, pagsabihan, no? Gusto mong pagalitan, pero many times naiisip ko po, malaking abala pa ito kung aking gagawin, no po? At totoo po 'yun, no? Kung titigil ka pa, magigigilan pa kayo, hindi mo alam kung mas mainit pala ang ulo niya kaysa sa iyo at meron siyang halimbawa yung mga napapanood natin sa TV, yung mga road rage, no? May dalang baril o may dalang mga bagay na makakasakit. So mas lalong malaking damage ang iyong makakaharap kung papairalin natin po ang init ng atin pong ulo if we will not practice patience, no po? Kaya sa atin po mga driver, no po, nawag ugaliin natin na bago po tayo umalis sa parking, pag-pray po natin ang ating pong pagdadrive na kung sakali may makasalubong tayo, no, or makasabay tayo na pasaway, ay sana ay wag din tayo maging pasaway, kundi tayo maging mapagbigay, maging pasensyoso. Sapagkat sabi po ng Proverbs chapter 29 verse 22, a hot-tempered one commits many sins. Okay? Para makaiwas po tayo na gumawa ng mga kasalanan, let us practice patience. Ito po ang isa pa pong talata na makikita natin sa Proverbs 15:18. Ang sabi po dito, a hot-tempered man stirs up dissension, but a patient man calms a quarrel. Okay? So, ganun din po ang resulta, no? Pagka hot-tempered ka, it stirs up dissension. Yun nga, away. Ano po? Hindi ko po alam kung may alam kayo, no? Kasi wala po akong alam na nung pinairal ang init ng ulo, no, sa isang diskusyon, ay lalong naging maayos, no po, ang kanilang relationship. Na-solve nila yung kanilang problema. Wala, di po ba? Walang ganun, no? Sapagkat yan ang sabi ng Proverbs chapter 15 verse 18 na ang pagiging mainitin ng ulo ay pinagmumulan parati ng pag-aaway or kaguluhan. And then ang isa pa po sa 14:17 ng Proverbs, ang sabi po dito, a quick-tempered man does foolish things and a crafty man is hated. So maraming mga maling ginagawa ang mga tao na mainitin ng ulo. At then ang panghuli, ang sabi pa dito sa Proverbs 11:29, he who brings trouble on his family will inherit only wind, and the fool will be servant to the wise. Sabi diyan, he who brings trouble on his family will inherit only wind. Anong ibig pong sabihin nun? You will inherit wind.
Ang ibig pong sabihin, mawawalan ka. Pagka ang dinadala mo lagi sa iyong pamilya ay kaguluhan, no? At ang isa ay yung pagka ikaw ay mainitin ng ulo sa iyong family. Sabi nga ng isang pastor, when you lose your temper, you lose a lot of things, no? Pagka nawalan ka ng pagpipigil sa sarili, ay marami ring mawawala sa iyo. Ano-ano yung mga yon? Una, mawawala yung kasiyahan mo. Ayon po sa psychology, every time na nagagalit daw po tayo, ay 60 seconds ng atin pong happiness ay nawawala. Okay? And then, alam po natin na pwedeng mawala ang ating trabaho, pwede tayong mawala ng pera, pwedeng mawala ang respeto sa atin, no? At kung tayo po ay hot-tempered, no? Wala tayong patience, no? Pwede din pong mawala ang ating family. Gaya nga ng sabi ng Proverbs, no? Maraming kasalanan ginagawa ang taong mainitin ng ulo. So, isa doon ay pananakit marahil or pagsasalita ng mga masasakit na salita. Nagiging abusive po tayo. That's why we need to be patient. We need to practice patience because the consequences are damaging. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, yan po ang ipanalangin po natin kung tayo po ay may issue, tayo po ay may problema sa self-control. No po? Kung tayo po ay mainitin ng ulo, no? Kung kailangan po natin ng pasensya. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago ng atin pong ugali, ng atin pong puso. So yun po ang una na makikita natin na dahilan why we need to practice patience. Because the consequences are damaging. Ang pangalawa na dahilan, because it leads to character development. No? Character development through practicing patience. No? Through practicing patience, makikita po natin yung ating pag-uugali ay nagiging maayos, no? Nagiging mas mabuti. At yan po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa atin po na mga mananampalataya. Tayo po na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tandaan po natin ito, no? Ipanalangin natin sa Panginoon na ayusin ang atin pong temper, no? Na tayo po ay maging patient, no? That we will be able to practice patience always. Hindi lamang once in a while, hindi lamang once a week or once a month, or hindi lamang kung tayo ay nasa church, no? Tayo magiging patient, pero Monday to Saturday ay impatient po tayo. Pag-pray po natin na ayusin ng Panginoon itong ugali natin na ito. Ang sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31, ito po ay very familiar na verse sa atin. Pero dito po makikita natin, no, kung paano tayo mag-grow o madidevelop ang ating character by practicing patience. Ang sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Yung salitang "but those who hope in the Lord", sa ibang translation po, ang nakalagay dyan ay "those who wait", no? Those who are patient or waiting patiently in the Lord will renew their strength, no? They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So mga kapatid, when we practice patience, no? When we wait on the Lord, no? Kung ihintayin natin ang pagkilos, ang direksyon ng Panginoon, no? Doon po madidevelop ang atin pong character, no? Doon maaayos, mga kapatid, ang ugali na ito na nahihirapan po tayo. Ito pong pagiging impatient natin. At may promise ang Panginoon, no? When we learn this, no? Ang sabi diyan, "You will soar on wings like eagles", no? Magiging malakas ka ulit. Yan ang ibig sabihin po nito. Hindi ka mapapagod at hindi ka manghihina. So tayo po ba ay nakakahintay sa kalooban ng Panginoon para po ma-develop ang ating pong character, no? Para po ma-develop ang patience sa buhay natin? Let's learn to wait on the Lord. I'm sure marami po tayong mga pinapanalangin sa Panginoon, no? Marami po tayong gustong hingin, no, sa Panginoon. Hintayin po natin ang kanyang kasagutan sapagkat
Ang Panginoon, ang kanyang sagot ay laging tama ang pagdating, no? At tama ang kanyang sagot. Lahat po yan ay makakatulong sa atin. So let us learn how to wait patiently on the Lord. Marahil ang tanong natin ngayon po nga gabing ito, ay anong gagawin natin kung talagang galit na galit talaga tayo? At kung sanay tayo na inilalabas lagi agad yung galit natin, no? Para mawala. May mga taong ganun di po ba? Yung pagkagalit talagang pinapakita nila para mawala na yung galit nila. Yung iba naman, na itatago nila. No? Kaya lang, ang problema doon sa pagtatago, iniipon nila. Kaya later on, sumasabog din. So, hindi po yun ang paraan ng pag-ayos, no? Pag-develop ng atin pong character or ng patience. Papaano po? Ayon po sa mga Bible scholars, pagka i-express mo yung galit mo, no, habang ikaw ay galit nga, no, madalas, no, katulad ng sabi ng Proverbs, makakasakit ka ng mga tao, makakapagsalita ka, makakagawa ka na pagsisisihan mo later on. Kaya ang dapat mong gawin, no, pigilan mo. Yun ang ibig sabihin ng patience, no? You delay your retaliation, no? You delay your wrath. So anong gagawin mo dun, no? Huwag mo din siyang itatanim sa sarili mo. No? Huwag mo siyang kikimkamin kasi magkakasakit ka talaga. Anong gagawin mo? Nakalagay po sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Anong sabi diyan? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Panginoon ka magsumbong, no? Hindi kay Tulfo, no? Or kung kanino man, kundi ibigay mo lahat 'yan sa Panginoon. No? Lahat ng iyong problema, lahat ng iyong galit. Okay? And then, ang sabi pa dito, sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ano po ang ibig sabihin ng mga talatang ito na binasa natin? Kung ikaw ay galit sa isang tao, no, kung sinaktan ka ng isang tao, no, be patient, no? Anong ibig sabihin nun? I-delay mo, you endure the pain. Okay? I-delay mo yung pagbibigay ng galit o yung pagganti. Anong gagawin mo? No? Doon sa galit na iyong kinikimkim, sa Panginoon mo ibuhos. Sa Panginoon mo sabihin lahat. Okay? Minsan nalulungkot tayo pagka nakakita tayo ng ganitong sign, no, sa parking. Di po ba? Or nung ang atin pong mga cellphone ay limited pa ang mga memory, no, at ang ating mga laptops or computer ay limited ang memory. Nakakalungkot pagka ganito ang lumalabas, no? Ubus na ang memory, no? Puno na. Kaya wala ka nang maipasok, no? Puno na Pero mga kapatid, ito po ang gusto ko pong makita natin. Sa Panginoon, wala kang makikita na full parking o kaya ay your storage is full. Okay? Ang Panginoon, kahit na kasing laki ng mundo, no? Or kasing dami ng mga planeta, no? Sa universe ang problema mo, no? Ang galit mo, you can bring it all to Him. At kaya niyang tanggapin lahat yon. At hindi lang kaya niyang tanggapin, kundi kaya niyang bigyan ng solusyon. At mga kapatid, once na tayo po ay natuto na magsabi, no, mag-unload sa Panginoon ng ating mga problema, then dun po natin ma-realize na gagaan ang atin pong loob, no? Mas mauunawaan po natin ang sitwasyon. Mas magiging tama ang tugon natin, no? Sa sakit na binigay sa atin nung kaaway po natin. Mas magiging tama yung ating tugon. Di po ba? Marahil sabihin natin, napakadaling sabihin pero napakahirap gawin. Totoo po yun. Pero pagka ang inisip po natin ay gagawin natin yan sa ating kakayahan, ay imposible talagang mangyari. But with God's strength, with God's guidance, God's power, mangyayari po yan. Ano po? Atin lamang pong ibigay sa Panginoon lahat ng ating mga kabigatan. Yun po ang dahilan kung bakit lagi tayong inutusan ng Panginoon na manalangin. Yan ang dahilan bakit tinuruan ng Panginoong Hesukristo itong mga apostles na laging mag-pray so that you will not enter into temptation.
At ganun din po tayo. Nawa lagi tayong maging prayerful. Sabihin natin lahat ng kabigatan natin sa Panginoon. Kung babasahin niyo po ang Book of Psalms, kung mapapansin niyo po, hindi lahat ay song of praises, of worship. No? Marami po sa mga chapters ng Psalms na ito ay sumbong, disappointments, no? Frustrations, no, ni King David, no po. Basahin niyo po yung chapter 2 hanggang chapter 10, no? At yung iba pang mga chapters, mapapansin niyo doon, no? Puro reklamo yung mga nilalaman ng mga Psalms ni David, no? Pero makikita rin nga natin dito yung pagpupuri niya, pagpapasalamat niya, no, sa kabutihan, kapangyarihan, no, ng Panginoon sa kanyang buhay. So mga kapatid, ngayon pong gabi ang pangalawa na dahilan bakit we need to practice patience. Hindi lamang po because the consequences are damaging, but secondly, it's for character development. Ano po? Madi-develop lang ang character natin when we learn how to unload our burdens, our anger to our Lord. Okay po? Ang pangatlo at ang panghuli po na dahilan bakit mas maigi, no, na maging patient tayo, no? Why we need to practice patience. Ang pangatlo, because through this Christ-likeness is displayed, no? Christ-likeness is displayed. Ang kalooban po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay maging katulad po tayo ng Panginoong Hesukristo. And when we practice patience, naipapakita po natin, no po, that we are all followers of Jesus. At makikita rin natin sa ating sarili, no? Little by little, no? By God's grace, ay natututunan na rin po natin yung ugali ng Panginoong Hesukristo, who is patient, no? Patient siya sa atin, at tayo rin po ay maging patient sa bawat isa. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. So mga kapatid, we have the ability to be patient, no? Because this is one of the fruit of the Holy Spirit, no? May kakayahan na ibibigay sa atin ang Panginoon, no? Para maging patient tayo. Kaya mga kapatid, pag may tao na naiinis tayo or alam natin na magkukos sa atin ng galit or mga kahit anumang sitwasyon, no, let us claim the power of the Holy Spirit, no. Ang ipag-pray natin, Lord, help me to be patient sa atin pong pagdadrive, no, sa kalsada or sa office, sa school, no. May mga tao diyan na anino pa lang nasisira na araw natin, di po ba? Pag-pray po natin that the Holy Spirit will fill us, no. Puspusin tayo ng banal na spirito at yung pasensya, no, ay mangibabaw sa atin pong buhay. Dahil sa pamagitan po noon, nagiging katulad po tayo, na ipapakita po natin na totoong tayo po ay mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat nakakalungkot naman na ikaw ay mainitin ng ulo at kiniklaim mo na tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, then after that, mainitin pa rin ang ulo mo. Di po ba? Walang changes. Pero mga kapatid, kung totoong tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, God will change you, no? Kahit hindi malaki, but gradually, He will change you. At mapapansin mo yun, at mapapansin din yun ng mga nakapaligid sa iyo. And if you want to apply this in your life, no? If you want to practice patience, mapapansin mo yun, no? Unti-unti, nahabaan ng Panginoon ang atin pong mga pasensya. Mga kapatid, hindi tatanggalin ng Panginoon yung mga bagay o mga tao na umuubos ng ating pasensya. Ang gagawin niya sa atin ay hahabaan niya yung ating pasensya para makita po natin, no po, ang kapangyarihan at ang pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Para kahit sinong tao ang makausap natin, anong klaseng tao ang makausap natin, matututo po tayo makipag-usap ng maayos, no? Tayo po ay magiging channel of blessing sa kanila. Kaya ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin, sa bawat araw na lumilipas, sa bawat tao na nakakasalamuhan natin, no? Sa bawat sitwasyon na nararanasan po natin.
we need to practice patience. Sapagkat sa pamamagitan po nito, mas magiging maayos, mas magkakaroon po ng kagalakan ang atin pong buhay. Kaya sa gabing ito, nawa ito ang ating maging panalangin, that we will practice patience. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo ulit sa amin. Patawarin mo kami kung madalas nakakalimot kami. Madalas mabilis at hinahayaan namin na uminit ang aming mga ulo. At madalas ay may mga nagagawa na sasabi kami na aming pinagsisisihan. Lord, tulungan mo kami na laging humingi sa banal na spirito ng kapangyarihan para ma-practice namin ang patience. Sa mga tao po at sa mga circumstances na amin pong nakakaharap everyday, tulungan mo kami na laging maging handa at maging mapagtimpi, Panginoon, upang mas maging maayos, mas maging maganda, at mawala yung mga bagay na aming pagsisisihan na gagawin. Lord, help us to practice patience every day in our lives, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magpalain po tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang gabi po sa bawat isa.